against sa nagtatayo. Parusahan. Yung mga usi, yung mga kontrabida, hindi ko papayagan na guluhin si Zerubbabel at si Joshua na nagtatayo ng templo. May bonus pa sa ikalawang hari. Ano yung mga kapatid? Kung ano tawag ko dito? Silent operation. May mga aircon ngayon. Hindi maingay. Pero unti-unting lumalamig. Silent operation. Yung electric pa natin yun. Silent operation. Walang human effort. Pero may gumagawa. Tumatrabaho. Amen. Amen. Amen? Amen. Naintindihan ko yung mga magulang. Alam nyo, mahirap magdisiplina ng mga bata. May stress ka, laging maingay ang bahay, laging sigawan. Are you listening? Amen. Learn to trust God. At hayaan nyo yung tinatawag na silent. Amen? Amen. Tatahimik ako at hahayaan ko ang Diyos ang kumilos sa buhay niya. May ganong aircon eh. Lalo yung mga split type. Wala talagang kaingay-ingay. Kasi yung ingay nasa labas. Hindi mo marinig. Ang mararamdaman mo na lang yung pagkilos ng lamig sa loob. Amen. Napakahalaga ng salitang yun. Hayaan natin yung pagkilos ng banal na espiritu sa tao. You see? Relax ka. Tahimik ka. Dahil pinagkatiwala mo sa Diyos. Hindi ka gumamit ng human effort. Hindi mo tinarabaho. Pero may kumikilos. Amen. At alam nyo, yun ang mas effective. Kesa kuminsan sa ating human effort. Sabihin siya ng katabi, hayaan mo kumilos ang banal na espiritu. Kaya tayo kuminsan kumikilos kasi alam natin na walang kumikilos. Amen. Kaya tayo kumikilos, di ba? Kasi wala namang kumikilos eh. Ako maglalagay nito, wala namang kumikilos eh. Pero kapag alam mong may kumikilos, kikilos ka ba? Hindi. There are times kailangan natin i-ganon para hindi tayo masyadong ma-stress. Hindi tayo gaya mga problema at hindi tayo masyadong mag-isip ng malalim. Ano lang po, learn to trust the instruction of God. Kaya natin ang pagkilos. At yung kumikilos na yung mga kapatid, hindi natin katulad na yung ating power at might ay limited. Dahil yung pag inasahan natin siya ang kumilos, mas malaki ang pwede niyang gawin kaysa sa pagkilos natin. Di ba? Yung ating lakas, may limit. Yung ating kakayanan, may limit. Pero ang Espiritu ng Diyos, unlimited. Learn to trust God. Amen? Amen. Yan ang prinsipyo. Ito ang prinsipyo. When you talk about serving the Lord. Amen? Kaya kumilos. Sa asawa, sa anak, sa kapitbahay, sa biyanan, no? Sa mga kaibigan. Kaya kumilos. Loved ones na kailangan ma-save.
Pagkatiwala sa Diyos, na kumilos ang Diyos sa buhay nila. Na isang araw, nandito na rin sila kasama natin. Kaya kumilos. Yung bang may hope ka, meron kang inaasahan na Lord, ipinagkatiwala ko ito sa inyo. Kayo po ang kumilos sa buhay niya. Napakahalaga nun. Yung ganong klaseng pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kayo ang kumilos. Kayo ang mag-penetrate sa buhay niya. Hindi ko siya kayang baguhin, pero kayo kaya siyang baguhin. Hindi ko siya kayang patinuin, pero kayo, Panginoon, kaya siyang patinuin. Amen? Panginoon, hindi ko na talaga kaya disiplinahin itong anak ko. Panginoon, ipinagkakatiwala ko na sa inyo. Amen? Yung bang total, trust. You give it to the Lord fully. Amen? Lahat-lahat. Na yung mga imposible, di ba kailangan ang anak natin masunurin? Kailangan yan eh. Pero bakit tayo sumunod? Lord, hindi ko na kaya kung ano-ano instruction ang ginawa ko, kung ano-ano ang disiplina ang ginawa ko, hindi ka kakain pag hindi ka naghugas, no? Lahat ginawa mo, pero ganun pa rin, Panginoon. Yung pagkilos ko, Panginoon, mukhang hindi ko alam na kung anong gagawin. Pwede, hayaan ko naman ng kayo ang kumilos. I-try ko nga ito baka effective. Sabi ko sa inyo, effective. Amen? Amen, church? We try. Human effort, human plan. Pero nagpipail ko minsan. But itry natin yung fully trust sa Panginoon. Amen? Amen. That is what we call silent operation. Kilos. Kaya kung minsan nahantangan ng pagkilos ng Holy Spirit, kasi nga, kumikilos tayo. Kumbaga, sa basketball, magaling yung kasama mo, shooter talaga, ikaw yung tira ng tira. Kung saan tumatama, balagbag. Ano? At ayaw mo siyang pasahan. Diba? Feeling Irving ka. Ala talaga eh. Feeling Stephen Curry ka. Ala talaga eh. Tira ka ng tira, sige. Walang mga pasok. Tapos na 12 minutes eh, ala pa rin. Fourth quarter na, wala pa rin. Nasa yung bola, tira ka ng tira eh. Pero yung andito Holy Spirit, amen? Amen. Sa kanya mo ipasa. Siya tumira para sa iyo. Amen? Amen. Siya ang kumilos para sa iyo. Amen. Hindi ikaw nakaganyan lang. Silent operation, naka-silent ka, pero may nag-ooperate. Amen? Amen. Ang magandahan dito sa ating electric fan ngayon, di-remote siya. Kung gusto mo nang patayin niya, ganun mo lang, oh. Amen? Amen. Hindi mo kailangan ng effort. Hindi mo kailangan bumangon para matay. Hindi kailangan gaganon mo lang, oh. Kakalapitin mo lang. Patay. Gusto mo buhay? Buhay. Silent, amen? Okay. May kailangan tayo, may gusto tayong mangyari, hindi nangyayari. Ginawa na natin lahat, pero di nangyari. Leave it to the Lord. Amen? Trust God. Let the Holy Spirit move. Amen? Let the Holy Spirit move into the heart of your children, into the heart of your husband, into the heart of your wife, into the heart of your kapitbahay, into the heart of your classmate, into the heart of your boyfriend, girlfriend. Kaya ang kumilos, amen? Kaya ang siyang tumira, amen? That is faith, amen? Amen. You trust God, amen? You trust to His power, amen? Kung alam mo na siya magaling tumira talaga, ipapasa mo ba sa kanya? Bakit ang tagal-tagal ng pagpasa? Amen? Ngayon, He is not, hindi siya limitado ng kapangyarihan at kakayanan.
ang Espiritu ng Diyos. Mas magaling kaysa sa atin. Amen? Ipasa na sa Kanya ang bola. Ipasa na sa Kanya ang bola. That is silent operation. Ikaw relax. Ikaw hindi na stress. Ikaw hindi ka na namomroblema. Pero ikaw pag ganun-ganon, kasi alam mo na may tumatrabaho. Di ba? Hindi ka na mag-aalala pag alam mo may tumatrabaho. For example, brother Joel, kayo ang cleaners. Kahit hindi mo na ako pupunta sa church, kasi alam ko may naglilinis doon. May nag-ooperate kahit wala ako. Di ba? Ganun. You feel relaxed, amen? Kasi alam mo may tumatrabaho. Pero kapag ikaw'y nag-worry, Kaya kabaligtaran talaga ng pagtitiwala, pag-aalala. Kaya ka nag-aalala, kasi baka walang tumatrabaho. Baka walang gumagawa. Nakuha niyo po ba? Walang tumatrabaho, walang gumagawa. Okay. Pero kapag sinabi namang faith, nagtitiwala ka na Diyos ang tatrabaho at gagawa, mawawala yung tinatawag na worry. Amen? Okay. just put our trust to the living God. He is a living God. Buhay siya. Nag-o-operate siya. Naalala niyo po, Si Gideon, sabi, sige, yung Midianites, kinakawawa kayo eh. Kailangan na nating lumaban. Pinili si Gideon bilang leader. Pumili si Gideon ng libu-libong army. Sabi ng Panginoon, wag, ang dami. Sabihin mo, Gideon, sino ba yung mga duwag? Ayaw talaga ng labang, pauwi na. Aba, ang dami nag-uwian. Duwag pa na, ayaw pala tagal laban, nakisama-sama lang. Sabi ng Panginoon, napo, Gideon, napakarami niyo pa rin. Baka sabihin ng kalaban niyo, natalo natin sila dahil sa number natin. Might and power. Okay, papuntahin niyo yan doon sa ilog. Sino ang iinom ng paganon at sino ang iinom ng susubasog na parang aso? Okay, piliin mo kung sino yung uminom ng ganon. Ang natira ilan? 300. Samantala, ang kalaban nila, 1,000. Meron pang wall. O, Meron pang wall. yan. Mga kapatid, Diyos ang kumilos doon. Hindi yung 300 talaga. Naging matagumpay. Amen? Naging matagumpay. That is the principle of service. Just put your trust to the living God, not to your might and power. Bakit po? Baka magyabang lang tayo. Right. Amen. Ay magaling kasi ako. At alam niyo po ba mga kapatid, as we continue, kapag nagtitiwala ka sa Panginoong Diyos, ito pa ang pwedeng mangyari. Next verse. Sabi nga ng Bible, to remind us, for the weapon of our warfare are not what? Carnal, but what? Mighty through God to the pulling down of the stronghold. May stronghold. Ang pwede lang makatalo niyan, hindi yung ating might, hindi yung ating power, but the mighty through God to the pulling down of stronghold. Sa pamamagitan pa rin ng Diyos. Hindi sa ating lakas. Another verse. Kapag ikay nagtitiwala sa Panginoon, ito ang pwede mangyari. Who art thou, O great mountain, before Zerubbabel? Thou shalt become what? a plain. Just imagine, mountain. When you trust God, yung mountain, pwedeng maging what? Yung imposible, magiging posible. Okay, listen carefully, church. Sabihin mo muna sa katabi mo, are you ready? Yung lakas natin at yung kakayanan natin, mga kapatid, may imposible sa atin pag ang sinukat natin, lakas natin. Pag sinukat din natin yung kakayanan natin, may imposible. Di ba? Sa lakas ko at sa galing ko, may imposible pa rin na hindi ko kayang gawin. Kahit ako malakas at magaling, meron pa rin imposible sa akin. Nakuha niyo po?
when you trust God, yung imposible magiging posible. Yung mountain na napakataas na ganyan, kayang gawin ng Diyos na maging okay. Yung isang kabundok na problemang yan, imposible nang masolusyonan sa tingin natin, sa lakas natin, pag tayo nag-effort, pero when you trust God, kayang maging plain. Kayang maging plain. That is the work of the Holy Spirit, the work of God, na gusto ng Diyos na gawin para sa atin. O great mountain, kinutsa pa nga sabing ganoon, who art thou? Diba? Ano kang malaking mountain sa kapangyarihan ng Diyos? Pag nagtitiwala ka sa Diyos, ganyan na-extend yung imposible, magiging posible because of the power of God. Amen? Okay, who art thou? Kinutsa pa ano ka? Ano kang great mountain? Hindi lang basta mountain, kundi great mountain before Zerubbabel. Sino ang gagawa ng temple? Zerubbabel. Thou shalt become a plain. Wala ka, hindi mo kayang hagdaman yang si Zerubbabel sa paggawa niya ng templo. Dahil siya nagtitiwala sa akin. Become plain. That is the principle of service. Hindi sa lakas natin, hindi sa usay natin, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Right. Amen. Pero po tayo makapangyarihan ng Diyos. Sabihin nyo sa katabi, makapangyarihan ng Diyos natin. nothing impossible with God. Nothing impossible with God. He can change everything. He can. He can move mountains. And mountain become what?